Magandang araw po. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Kayong mga nakikinig ng video ito. Nandito po tayo sa tahanan ni Nanay Merly. Nagkataon po, inabutan ko sila, nakabihis at meron po silang lakad na pupuntahan birthday ng kanilang kamag-anak sa Quezon City. So, naiwan po itong dalawang anak nila. Kaya kami na lang po magba-Bible study ito. Para lang makita nyo, dalawa sila. Ayan. Ano po, alam niyo naman po, salita ng Diyos ay para sa lahat. May reliyon ka, wala ka reliyon, hindi ka active ka. Hindi pinag-uusapan ng estado mo sa reliyon. Ang pinag-uusapan, ikaw, tayo. Kasi kung reliyon lang po pagbabatayan, di sana hindi na sinabi ni Jesus na mangaral kayo sa kanyang mga unang apostol. Hindi po eh. Sa kabila ng marami ng reliyon, naglipanan noon. Sa panahon niya, mayroong eskriba, may pariseo. Kadibati ni Jesus yan eh. Kababayan niya mga Hudyo, pero gustong-gusto nila kadibati si Jesus. Yung grupong ito, pariseo, eskriba, kapag sila'y nagsasama at nilalabanan si Jesus, magkasangga sila. Pero pag wala si Jesus, hindi rin po magkasundo yung dalawang ito kasi ibang aral nito, iba yung aral ng isa. Magkaiba po ang aral nila. Pero kapag kakausap nila si Jesus, sanggandikit po sila. Sila rin po yung nagsabi na ipako sa krus yan. Yung mga kababayan niyang mga Hudyo. Ngayon, hindi naman pinag-uusapan ng reliyon. Kasi ang reliyon po ay mula sa salitang relegare sa French word. Ibig sabihin, sa wikang Ingles, to tie up. Kumbaga yung isang tali na putol, to tie up, idugtong muli. That is religion. Ngayon, tayo po, para tayong tali, naiwalay tayo sa Diyos. Kailangan tayo ngayon ay itayak. Nang dahil po sa kasalanan. Tingnan natin ang sinasabi ni Propeta Isaias. Pero bago tayo papalahot sa Biblia, ang hawak ko nga po palang Biblia ay poemen, ang Biblia ng mga pastor. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita sa Biblia upang aming lubos na mapakinabangan ng iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po ang nakasulat, Isaiah 59:2. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Noong araw po sa creation, Adan at Eva, ang Diyos po ay kasama nila. Ang Diyos po nakakausap nilang ganito. Pero nung labagin po nila o nilabag nila ang utos ng Diyos, naiwalay sila. Yan ang sinasabi ni Isaias. O ano po, ulitin natin ha. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang lumayo, tayo ang lumayo. Dahil sa masasamang gawa natin. Alam niyo po ba, ang creation ay sa simula ng Genesis. Pag sinabing Genesis, pasimula. Tignan niyo po ang nakita ng Diyos. Diyos mismo nagsabi. No po, babasahin lang natin. Dito po sa Genesis chapter 6 verse 5. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Kita niyo po. Nasa chapter 5 pa lang tayo. May chapter 1, creation. Chapter 2, in-identify para ginawa ang tao. Chapter 3, nagkasala si Adan at Eva. Isipin nyo,
Sa chapter 6 pa lang, nakita na ng Diyos ang kasamaan ng tao sa daigdig. Wala pa yung ibang sulat ha. Ganyan po kasama ang tao. Sabi ko nga po, dati kausap ni Adan ang Diyos na parang ganito. Pero nung mahulog po siya sa kasalanan, sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Ibig sabihin, hindi na po sila nag-uusap ng ganito. Ano sabi ni Adan? Dito po ako, nagtatago ako. Dahil sa kasalanan, hindi po ba ganyan ang natulad sa tao? Limbawa, pag nakita kang meron kang kinuha ng mga bagay sa hindi mo bahay at may nakakita sa iyo, yung kotindahak. Hindi pa magugulat ka dahil nahuli ka meron kang kinukuha. Naiya ka. Kakausapin nyo yung nakakita sa iyo. Sana wag mo lang ako isumbong. Naiya ako sa ginawa ko. Ganyan po siya dan. Nasaan ka? Sabi ng Diyos, narito po ako. Nagtatago ako. Dahil po sa kasalanan. Sa halimbawa lang ha, yung isa senador, si Bato, sabi niya nung araw, hindi ako DDS. Ang sabi ng kanyang po na si Duterte, yan, si Bato, DDS yan. Kita niyo. Siguro sabi ni dating Pangulong Digong, tinatatwa mo pa na DDS ka eh. Kaya ikaw na, ibubugin na kita. O, di na booking. O. Wala namang warrant of arrest. Chismis lang ang nabalitaan niya. Pero nasan siya ngayon? Tatago. Dahil sa kanyang sarili, meron siyang kasalanan. Eh bakit? Eh wala naman pinalabas na warrant of arrest, bakit siya nagtatago? Ibig sabihin, meron siyang kasalanan. Kaya yung kasalanan po, yung rason, bakit tayo nahiwalay sa Diyos? Kaya ang gusto ng Diyos ngayon, tutayap. Yung ginawa ng Diyos na mabuti sa tao, sa kanyang creation, winasak ng kasalanan. Kaya po tayo nahiwalay sa Diyos. Ang gusto ng Diyos ngayon, kaibigan, manumbalik tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Ganito ang mababasa natin sa 1. Ganito po, babasahin natin yung puso ng Biblia, 1:3-16. Alam niyo po, ano ito popular verse ito. Itong 1:3:16, 1:3:16, John 3:16. Very popular verse ito. Kahit hindi ka nag-aral, madali mo siyang maintindihan. Madali mo siyang mailagay sa iyong kaisipan, sa iyong memorya. Ako nga po kahit hindi ko na binabasa ito kahit English, Tagalog, nai-recite ito bakit? Yung nga sabi ko sa inyo, sa lahat na nakasulat sa Biblia, yan po ang pinaka-popular, kumbaga sa kanta. Yan ang popular. Kung tawagin po yan ng mga scholar ay puso ng Biblia. Basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po ibinigay si Jesus, the one and only child, the only begotten Son of God. Kasi po, siyang magdudugtong muli sa napatid nating relasyon sa Diyos. Dahil po sa kasalanan, lumayo tayo ng lumayo.
Ang gusto ng Diyos, bumalik tayo sa Diyos. Yung pananampalataya natin sa anak niya, kay Jesus, yun po ang magpapabalik sa atin sa Diyos. Hindi po isinugo ng Diyos si Jesus sa lupa upang parusahan tayo. Kasi po may mga tao, kapag sila'y dumaranas ng kahirapan, pinaparusahan daw sila ng Diyos. Naalala ko yung isang bagong bina-Bible study nung nakaraan. Yung isang anak niya, yung panganay, meron ng asawa at pagkatapos na in love na naman sa ibang babae. 5 pa naman yung anak niya sa unang asawa niya. Tapos, may nangyari. Ang sabi na mismo, nang nagkukwento sa akin yung tatay niya, siguro pinarurusahan siya ng Diyos. Kita niyo? Ang utak ng tao, parang akala mo ang Diyos napakalupit. Oo, meron akong nakitang stroke Naglalakad, nakatungkod. Tinanong ko siya, ilang taon ka nang stroke ako? 5 taon, sabi niya. Bakit ka na-stroke? Ang pangalan niya, Larry. Alam niyo po ba, nung sagot niya, pinarurusahan ako ng Diyos. Kita niyo? Lagi nilang ginagawang, ewan ko anong kaisipan meron sila. Pag dumating doon sa hindi maganda sa kanilang buhay, parang kasalanan ng Diyos. Parang kasalanan ng Diyos. Sabi ko, hindi kayo pinararusahan ng Diyos. Ang totoo, minamahal kayo ng Diyos. Sabi ko doon sa Larry, isipin mo, kung hindi ka mahal ng Diyos, 5 taong ka ng buhay, malakas, nakakausap. E di sana nung unang stroke pa lang namatay ka na. Mahal ka ng Diyos ka ako. Wag mong idamay ang Diyos sa stroke mo. So tinanong ko, ano bang buhay mo noon bago ka ma-stroke? Barkada. Siyempre, lalaki, macho. Bisyo dito, bisyo doon, inom dito, sigarilyo doon, kung ano nang ginagawa. Kaya ka pala nagkasakit ng stroke. Ikaw pala may kasalanan Pati Diyos, dinadamay mo ka ako. Samantalang 5 taong ka nang inaalagaan ng Diyos. Ay nakikita-kita kayo, malakas ka, nakakalakad ka. Yung iba nga nagkakaroon ng sakit, hindi nga makalakad ka ako. Pero gusto nila makalakad. Samantalang ikaw nakakalakad. Pagkatapos sasabihin mo, pinaparusahan ka ng Diyos. Yung nakausap ko na nakaraan, yung anak niya, pinaparusahan ng Diyos, sabi ko, mali ka. O basahin natin. Namamarusa ba ang Diyos? Hindi. Tandaan niyo po yan, mahal tayo ng Diyos. Yan po yung puso ng Biblia. John 3:16. Mahal talaga tayo ng Diyos. Sa 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak si Jesus, hindi upang atulan ng parusa. Sino? Mga tao. Kita nyo? Kundi upang iligtas ito, mga tao, sa pamamagitan niya. Yung pala ang layunin. Ang gusto ng Diyos, muli tayong manumbalik sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Basahin natin, 14:6 ng 1 sa Tagalog. Sumagot si Jesus, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, sa Diyos, kundi sa pamamagitan ko. Isipin nyo, walang makakapunta, sabi niya, totoo naman talaga yan. Kapag hindi mo sinuko ang iyong buhay, kaibigan, kay Jesus, ang anak ng Diyos, the one and only begotten Son,
hindi ka makakarating ng langit. Wag niyong paniwala si Kibuloy nung araw, sabi ni Kibuloy eh. Hanggang ngayon, pinapalabas nila yon. Kahit na nakakulong na. Ano sabi ni Kibuloy nung araw nang hindi pa siya nakukulong? Hindi kayo makakapunta sa kingdom ng Diyos kung di kayo dumahan sa akin. Kita nyo? Anong tingin niya sa kanyang sarili? Siya ba si Jesus? Oo, sinabi niya, siya si Jesus. April 5, 2005. Anong sabi ni Kibuloy? Tinanggihan si Jesus ng mga Israelita. Ngayon, yung kanyang espiritu ay sumanib sa akin. Ako na. Kita nyo? Kaya hindi kayo makakapunta sa kingdom. Yung pala, yung kingdom niya sa Davao, ang tinutukoy niya. Sipin nyo. Kapala, ano? Blasphemy yun eh. Blasphemous. Paglapastangan sa Diyos. Paglapastangan kay Jesus. Sabihin mo ba naman na hindi kayo makakapunta sa kingdom kung hindi kayo dadaan sa akin? Meron pang video. Lahat ng kaluluwa ng tao akin yan. Kaya sabi ng mga tao, ayan na, inarma ka na. Lapastangan. Sa Bible, ang nagsabing hindi ka makakapunta sa Ama kundi si Jesus. Ibig sabihin, na sinabi niya tinanggihan si Jesus ng Israel at nasa akin na, ako na ngayon ang Kristo. Tinanggal niya si Kristo sa Biblia. Siya na ngayon ang gumaganap na Kristo. Sabi nga ng iba, magpapako ka muna at mamatay ka sa cross kung talagang ikaw ang Kristo. Di mabuhay ka muli. Nagpapako pa. Takot magpapako yun. Bakit? Paano yung alam niyo po, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko, whatever ano ang inyong reliyon, walang pinag-uusapang reliyon dito. Kaya ako lagi ko sinasabi, hindi ako nangangaral tungkol sa mga reliyon eh. Kung minsan, daan lang nagulo yan eh. Sa Biblia lang tayo. Kung nababanggit man yung ganito, dahil ito yung mga nangyari dito sa lupa. Kaya bilang mga tao, nilalang ng Diyos, tayo po ay perfecto nung araw sa creation. Tayo po ay naging masama dahil po sa kagagawan ng diablo. At tayo ngayon ay naiwalay sa Diyos at gusto nang muli tayo mabalik sa Kanya. Ano pong gagawin natin? Isuko ang buhay natin kay Jesus. Alam nyo, pag totally, ito lang. Kayo naman na nakakalam yan eh. Kung totoong isinusuko nyo ang buhay nyo kay Jesus, alam ko ba yan? Hindi. Alam ba ng Diyos yan? Siyempre, siya po ngayon ang nakakaalam. Kung nagsasabi ka ng totoo o nagsisinungaling ka. Kasi po, sa Kanya po tayo mananagot pagdating ng araw. Pero sana maging totoo tayo. Ang ating buhay, ibigay natin sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ang Kanyang buktong na Kanyang pinadala. Anong sabi? Panguli. Ang sabi ni Juan, sasampalatayanan si Jesus. Ngayon, si Jesus naman anong sinabi niya? Ito po yung panguli. Dito po sa libro ng Gawa, ito po ang salitang mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 26:18, last paragraph po, ang babasahin ko na lang.
Sa verse 18, doon sa last paragraph pa, kung merong A and B, sa B tayo pumunta. Sabi mismo ni Jesus, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Yung pananampalataya natin pala ang mahalaga, kaibigan. Hindi mahalaga mayaman, mahirap, ano man ang itsura, ano man ang estado sa buhay, hindi yan ang aanapin ng Diyos. Ang aanapin ng Diyos ay yung pananampalataya ng bawat isa. Kahit anong reliyon ang kinabibilangan mo, kaibigan. Sapagkat hindi tinitingnan ng reliyon. Ang tinitingnan ikaw. Tayo. Lahat tayo sa buong mundo. Yung ating pananampalataya sa Kanya, kung yun ay totoo. Anong sabi ni Jesus? Patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan. At ano, pangako, makakasama ng mga banal ng Diyos. Isipin nyo po yan. Napakagandang pribilehiyo. Sabihin nating regalo na ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Kami po nawalay sa iyo dahil po sa kasalanan namin. Salamat. Minahal mo po kami kahit hindi po kami kahibig-hibig. Ipinadala mo si Jesus, ang iyong bugtong na anak, upang siyang muli ang magdugtong sa amin sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayo pong mga nanonood o nakikinig ng video ito, dito po tayo sa Barangay 102, Sonit, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Ate Merly. At ngayon, nakasama ko, ito po dalawang anak niya. Kaya sabi niya, meron naman maiiwan. Salamat. At ito namang mga anak niya, okay naman po sa kanilang Bible study. Hindi kagaya sa iba. Pag umalis yung nanay, alis na rin ako. Eh, bakit? Tayo eh. Eh, yun lang yun. God bless us all. Bye-bye.